Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Sampung taon na ang nakalilipas, sumiklab ang isang matinding labanan sa kaharian ng Leons, na naging sanhi ng pagkamatay ng marami sa mga Holy Knights ng Leons, at 7 individual lamang ang naging sanhi ng massacre na ito. Sila ay tinawag na 7 Deadly Sins. Pagkalipas ng 10 taon, sa isang tavern, isang batang waiter ang naghahain ng beer sa lahat. Ang kanyang pangalan ay Meliodas, ang may-ari ng tavern na ito. Bagamat napakasarap ng beer, ang pagkain dito ay kakilakilabot, at may baboy siyang naglilinis ng mga natitirang pagkain. Sa oras na ito, tinatalakay ng lahat ang 7 Deadly Sins. 10 taon na ang nakakaraan, sila ang sumira sa kaharian ng Leons, at pinatay nila ang lahat ng Holy Knights sa kaharian, ngunit nawala sila 10 taon na ang nakararaan. Biglang lumitaw ang isang figura na nakasuot ng kalawang na baluti na bakal, na naging dahilan upang tumakas ang lahat sa takot, dahil iniisip nila na ang taong ito ay isa sa 7 Deadly Sins. Ngunit hindi nag-aalala si Meliodas. Biglang bumagsak ang taong nakasuot ng baluti. Natuklasan niya na sa loob ng baluti ay isang babae, kaya sinimulan ni Meliodas na suriin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagising ang dalaga. Hindi niya alam kung nasaan siya, kaya sinabi sa kanya ni Meliodas na ito ang kanyang tavern. Napansin niyang may espada si Meliodas sa likod. Isa lang pala itong sirang espada para takutin ang mga tao. Bigla niyang napagtanto na ang baboy na ito ay marunong magsalita ng wika ng tao. Ito ay labis siyang naiintriga. Lumalabas na ang pangalan ng baboy ay Hawk. Pagkatapos, pinagluto siya ni Meliodas. Kahit na ang kanyang luto ay kakilakilabot, nakita ng dalaga na ito ay masarap. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Meliodas, na hinahanap niya ang 7 Deadly Sins, na ikinagulat ni Hawk. Hindi niya maintindihan kung bakit niya hinahanap ang mga kriminal na iyon. Biglang dumating ang isang grupo ng mga kabalyero sa tavern, dahil narinig nila na ang 7 Deadly Sins ay nasa tavern na ito. Kaya lumabas si Meliodas para kausapin sila. Agad nilang hinihiling na ibigay niya ang 7 Deadly Sins. Bigla naman nilang nakita ang dalaga na nagtatangkang tumakas, kaya mabilis nila siyang hinabol. Sa kabutihang palad, hinabol sila ni Hawk at umatake, na naging dahilan upang mahulog ang isa sa kanila sa bangin. Dahil dito, ligtas ang batang babae. Sa sandaling ito, tinanong siya ni Meliodas kung bakit hinahanap niya ang 7 Deadly Sins. Lumalabas na gusto niyang ihinto ang pag-aalsa ng Holy Knights, dahil pinilit nila ang mga mamamayan na magtrabaho ng husto upang pasiglahin ang digmaan. Kaya gusto niyang hanapin ang 7 Deadly Sins, para hilingin ang kanilang tulong sa pagpigil sa Holy Knights. Nakarinig siya ng mga chismis na ang 7 Deadly Sins ay 7 makapangyarihang knight, at mayroon silang 7 simbolo ng hayop sa kanilang mga katawan. Bigla silang inatake, dahilan para mahulog sila sa bangin. Isang Holy Knight pala ang umatake sa kanila. Sa hindi inaasahan, ibinalik siya ni Meliodas. Nagulat ito sa Holy Knight. Bagamat napagtanto niyang hindi sila kamukha ng 7 Deadly Sins sa mga wanted poster, kinilala niya ang babae bilang si Elizabeth, ang ikatlong prinsesa ng kaharian ng Leons. Kaya nagpasya siyang patayin siya. Inatake siya ng isang napakalakas na hampas. Sa kabutihang palad, nailigtas muli ni Meliodas si Elizabeth. Sa sandaling ito, ayaw siyang madamay ni Elizabeth, kaya sinabihan niya si Meliodas na tumakas. Ngunit patuloy siyang pinoprotektahan ni Meliodas, na umaantig sa puso ni Elizabeth, dahil nag-iisa niyang hinahanap ang 7 Deadly Sins. Kaya't sinabi niya sa kanya, ang pangalan ko ay Meliodas. Nagulat siya, dahil mayroon siyang simbolo ng dragon sa kanyang braso. Muli silang inatake ng Holy Knight, ngunit sinalungat ni Meliodas ang kanyang pag-atake, na ikinagulat ng Holy Knight, at napagtanto niya, na ito ang pinuno ng 7 Deadly Sins, the Dragon Sin of Wrath, si Meliodas, at natalo siya ni Meliodas sa isang hampas lamang. Pagkatapos nito, bumalik sila sa tavern. Ginawa ni Meliodas na server si Elizabeth sa kanyang tavern, at pumunta sila sa ibang nayon upang mangalap ng impormasyon. Kaya ang ina ni Hawk ay nagukay sa ilalim ng lupa. Pagpasok nila sa nayon, nakita nila ang maraming taga-nayon na nagtitipon. Lumalabas na sinusubukan nilang bunutin ang espada ng Holy Knight, dahil tinataka ng espada ang pinagmumulan ng tubig sa kanilang nayon. Biglang sinabi ng bata na humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan, ang 7 Deadly Sins. Nagalit ito sa lahat, kaya hinila siya ni Meliodas upang magtago sa tavern.
Sa sandaling ito, sinabi sa kanila ng bata, ilang araw ang nakalipas, isang Holy Night ang dumating sa kanilang nayon. Dahil sa inaakala niyang hindi maganda ang beer dito, itinusok niya ang kanyang espada sa lupa. Nagalit ito ng husto kay Mid, dahil ininsulto ng kabalyero ang lahat ng tao sa nayon, at nagsinungaling siya, na sinasabing kaibigan siya ng Seven Deadly Sins. Lumalabas na iniisip ni Mid na mabubuting tao ang Seven Deadly Sins. Sa sandaling ito, 2 sundalo ang nagpahayag, kung hindi mabunot ng mga taga-nayon ang espada, tataas ng 10 ulit ang kanilang buwis. Ang mga sundalo ay patuloy pang ang iniinsulto ang lahat. Biglang tumakbo si Mid at sinubukang bunutin ang espada. Nang makita ang mga pagsisikap ni Mid para sa nayon, lahat ay nagsisikap na bunutin muli ang espada. Ngunit kahit anong pilit nila, hindi gumagalaw ang espada, dahilan para matumba ang lahat. Biglang humakbang pasulong si Meliodas. Marahan niyang hinugot ang espada, na ikinagulat ng lahat. Dahil dito, bumalik ang pinagmumulan ng tubig sa nayon, dahilan para tumakas ang 2 sundalo sa takot, habang ang lahat sa nayon ay nagdiriwang. Noong gabing iyon, pumunta sila sa tavern ni Meliodas para magdiwang, ngunit napaka-clumsy ni Elizabeth, dahil first time niyang magtrabaho bilang server. Bigla, nakarinig sila ng balita tungkol sa Forest of White Dreams, isang kagubatan na lubhang mapanganib na kahit ang mga Holy Knights ay umiiwas dito. Sa sandaling ito, nakatanggap si Gilthunder ng isang ulat, binunot ng isang batang lalaki ang kanyang espada, na nagpapa-curious sa kanya. Kaya kinuha niya ang isang sibat at itinutok ito sa nayon, at inihagis niya ang sibat sa hindi kapani-paniwalang bilis. Naramdaman ni Meliodas na may paparating, kaya lumabas siya. Habang nag-aalala si Elizabeth sa kanyang ama, inaliw siya ni Meliodas. Pagkatapos ay nakita niya ang isang sibat na lumilipad patungo sa kanila, kaya sinalo ito ni Meliodas, na humila sa kanya pabalik sa nayon. Ngunit napigilan ni Meliodas ang sibat, at itinapon niya ito pabalik kay Gilthunder, na naging sanhi ng pagbagsak ng tore ni Gilthunder. Sa sandaling ito, napagtanto ni Gilthunder, na si Meliodas ay buhay pa. Habang nag-aalala si Elizabeth tungkol kay Meliodas, tinitiyak niyang ayos lang siya. Napagtanto din niya, na may miyembro ng Seven Deadly Sins sa Forest of White Dreams, kaya nagpa siya silang pumunta doon. Kinaumagahan, dumating si Gilthunder sa nayon. Napagtanto niya na pumunta si Meliodas sa Forest of White Dreams, kaya agad siyang hinabol ni Gilthunder. Habang ang grupo ni Meliodas ay nakapasok na sa Forest of White Dreams, na nagpabalisa kay Hawk, dahil puno ito ng hamog dito. Biglang napagtanto ni Elizabeth na nawawala ang kanyang damit na panloob, kaya sa palagay niya ay nakalimutan niyang isuot ito kaninang umaga, kaya nag-aalala siya. Biglang lumitaw ang maraming hawks. Hindi masabi ni Meliodas kung alin ang totoo, kaya nagpa siya siyang patulan silang lahat. Sa hindi inaasahan, mas maraming Elizabeth ang lumitaw. Ang bawat isa ay nag-aangkin na siya ang tunay na Elizabeth, at sinimulan nilang salakayin si Meliodas. Ngunit nag-iisip siya ng paraan upang mahanap ang totoong Elizabeth, kaya't hiniling niyang tumalon silang lahat. Gayunpaman, si Elizabeth lamang ang hindi maaaring tumalon, kaya inatake ni Meliodas ang iba, na naging dahilan upang tumakas sila sa takot. Lumalabas na si Meliodas pala ang kumuha ng underwear ni Elizabeth. Sa sandaling ito, nakita nila ang isang higanteng babae na natutulog sa malapit. Ginising ng mga demonyo si Diane. Sa palagay niya ay dumating na ang mga Holy Knights, kaya hinawakan niya si Meliodas, na nag-alala kay Elizabeth. Ngunit nang mapagtanto ni Diane na si Meliodas iyon, tuwang-tuwa siya, dahil nakasama niyang muli ang kanyang pinuno. Sa sandaling ito, napagtanto ni Hawk, siya ang Serpent Sin of Envy, si Diane. Sa palagay niya ay dinala ni Meliodas ang baboy para sa kanya, kaya sinubukan ni Diane na gawing inihaw si Hawk, na ikinasindak niya. Bigla niyang napansin si Elizabeth, kaya itinapon niya si Meliodas, dahil sa tingin niya ay pinagpalit siya ni Meliodas. Pagkatapos ay patuloy siyang sinuntok ni Diane, na sinisira ang kagubatan sa proseso. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Meliodas ang lahat kay Diane. Kaya humihingi siya ng paumanhin sa lahat, ngunit hindi pa rin niya gusto si Elizabeth. Bigla silang nakakita ng kidlat sa kalangitan, at tinamaan nito ang grupo ni Meliodas, na paralisa sila kaya hindi sila makagalaw. Nahanap na pala sila ni Gilthunder. Kinilala siya ni Elizabeth, bilang malapit na Holy Knight ng kanyang ama, at anak ng Great Holy Knight. Naalala ni Meliodas ang pagsasanay ni Gil noong bata pa siya. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Gil na matatalo niya ang lahat ng Seven Deadly Sins, upang patunayan ang kanyang lakas, at gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ama,
dahil naniniwala si Gil na ang 7 Deadly Sins ang pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos, naalala ni Meliodas 10 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng pagdiriwang ng pagkakatatag ng kaharian, nasaksihan nila ang pagpatay sa dakilang Holy Knight. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalibutan sila ng lahat ng Holy Knights, at ang 7 Deadly Sins ay binansagan bilang mga traidor ng kaharian. Kaya't sinabi niyang tumakas ang lahat, ngunit may palihim na nagpatumba kay Meliodas. Gayunpaman, hindi naniniwala si Gil sa sinasabi ni Meliodas. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Gil si Elizabeth, dahil siya ang prinsesa ng kaharian. Ngunit determinado siyang protektahan si Meliodas. Kaya pinalayas ni Gil si Hawk, para paghiwalayin si Elizabeth sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Gil kay Meliodas, "Ngayon, mas malakas na ako kaysa sa sinumang miyembro ng 7 Deadly Sins." Ngunit madaling nakawala si Meliodas sa kanyang mga pagpigil, at nagpasya siyang labanan si Gil. Sa hindi inaasahan, mabilis na kumilos si Gil, at nagawa niyang mapatumba si Meliodas. Napagtanto ni Meliodas na si Gil ay naging mas malakas kaysa dati. Pagkatapos, agad na hinampas ni Gil si Meliodas mula sa likuran, dahilan para matumba ito. Iniisip ni Gil na natalo na si Meliodas, kaya sinabi niya kay Meliodas ang lokasyon ng 2 pang miyembro ng 7 Deadly Sins, na nagpasaya kay Meliodas, at agad siyang tumayo. Napagtanto ni Gil na nagpapanggap lamang si Meliodas, upang mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang miyembro ng 7 Deadly Sins. Kaya't ipinagpatuloy ni Gil ang pag-atake kay Meliodas, ngunit madaling naiwasan ni Meliodas ang lahat ng mga pag-atake ni Gil. Pagkatapos, sinalo ni Dayan si Gil at itinapon. Sa sandaling ito, bumalik sina Hawk at Elizabeth, ngunit hindi na nila nakita si Gil kahit saan. Napansin ni Elizabeth na nasugatan si Meliodas, kaya nag-aalala siya. Samantala, itinapon na si Gil sa ibang nayon, ngunit hindi pa rin siya nasaktan. Sa sandaling ito, magkasama sina Meliodas at Dayan, naghahanap ng 2 pang miyembro na sina King at Ban. Nagpasya si Meliodas na pumunta sa Best Dungeon, dahil nandoon si Ban. Habang nag-aalala si Elizabeth tungkol sa pinsala ni Meliodas, sinabi niya na hanggat natutulog siya, gagaling ang sugat. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Elizabeth. Pagpasok niya sa silid ni Meliodas, nalaman niyang nahimatay ito. Sa Best Dungeon, 4 na Holy Knights ang nakatanggap ng balita, na pupunta rito sina Meliodas at Dayan para hanapin si Ban. Ngunit hindi sila nag-aalala, dahil ang Best Dungeon ay kilala bilang ang pinakaligtas na kuta. 5 taon na pala dito nakakulong si Ban. Hindi man lang siya nabigyan ng tamang pagkain at inumin, at palagi siyang pinahihirapan ng mga ito. Sa sandaling ito, nakapasok si Dayan sa isang bayan, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat, dahil sa kanyang napakalaking katawan. Ito pala ay sinusubukan niyang maghanap ng doktor para kay Meliodas. Sinabi ni na Elizabeth at Hawk na tutulungan nila siyang maghanap ng doktor, kaya kailangang maghintay si Dayan dito. Biglang nadiskubre ni Frisia si Dayan, kaya nagpasya siyang hulihin si Dayan. Sa sandaling ito, nakahanap na sila ng doktor para kay Meliodas, na ikinagulat ng doktor, dahil nakakaligtas si Meliodas sa gayong malubhang sugat. Biglang nagpasya si Dayan na mag-isang pumunta sa Best Dungeon. Gusto ni Elizabeth na sumama sa kanya upang tumulong, ngunit tumanggi si Dayan, at sinabihan si Elizabeth na manatili at alagaan si Meliodas. Dati pala, nagkaroon ng problema si Dayan sa isang grupo ng mga kabalyero, dahil halimaw ang tingin nila sa kanya. Ngunit lumitaw si Meliodas at tinulungan si Dayan. Pinagalitan niya ang mga ito dahil sa pagiging mga lalaki na nang-aapi ng isang babae, at pinalayas sila ni Meliodas, dahilan para mahulog ang loob ni Dayan sa kanya, dahil nakita niya si Dayan bilang isang normal na babae. Naiinggit siya na kayang alagaan ni Elizabeth si Meliodas, ngunit ang tanging magagawa ni Dayan ay ipaglaban siya. Biglang lumitaw ang maraming insekto, at nagsimula silang umatake sa bayan, na ikinatakot ni Dayan, dahil hindi niya gusto ang mga insekto. Kinokontrol pala ni Frisia ang mga insekto, kaya inutusan niya itong salakayin si Elizabeth. Ngunit agad na lumikha si Dayan ng maraming haliging bato, at tinalo ang mga insekto. Pagkatapos nun, tumakbo siya papunta kay Frisia. Habang nag-aalala si Elizabeth para kay Meliodas, biglang lumitaw ang isa pang Holy Knight. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Golgius. Sa sandaling ito, narinig ni Ban ang balita na darating ang kanyang kapitan, kaya lumabas siya sa bilangguan. Siya pala ang Sin of Greed of Fox, si Ban. Natakot ito sa mga sundalo. Biglang dumating ang isang apprentice na Holy Knight. Inatake niya si Ban, ngunit ang kanyang mga laslas ay nagsilbi lamang sa pag-ahit sa balbas ni Ban,
ang katawan nito ay hindi man lang nasugatan. Nagulat si Jericho, ngunit itinuro ni Ban ang isang peklat sa kanyang leeg, ito ay isang sugat na hindi niya mahilom. Samantala, si Gorgeous ay nakaramdam ng pagkaintriga sa espada ni Meliodas, at nagpa siya na kunin ito. Sa sandaling ito, naalala ni Ban 20 taon na ang nakakaraan, na curious siya tungkol sa espada ni Meliodas, kaya gusto niya itong makita. Ngunit sinabi ni Meliodas kay Ban na tanggalin ang kanyang mga kamay bago siya magalit. Sa kanyang pagtataka, agad na pinutol ni Meliodas si Ban. Sa puntong ito, nakuha ni Gorgeous ang espada ni Meliodas. Gayunpaman, agad na nagising si Meliodas, at naglabas ng napakalaking layunin ng pagpatay, kasama ang isang simbolo sa kanyang noo, na natakot kay Gorgeous na tumakas. Sa kabutihang palad, bumalik sa normal si Meliodas, at naging panatag ang loob ni Elizabeth. Noon, gumaling na ang mga sugat ni Meliodas, kaya agad niyang hinabol si Gorgeous, na ikinagulat niya. Biglang itinaas ni Gorgeous ang kanyang kamay bilang pagsuko, ngunit nagkukunwari lang siya, nagbabalak na tambangan sila. Napagtanto ni Hawk na ang doktor ang kanyang kasabwat. Lumalabas na inagaw niya ang anak ng doktor para takutin siya. Biglang sumulpot si Gorgeous sa likod ng doktor at sinaksak siya, na ikinabahala ni Elizabeth. Nang sasalakayin na ni Gorgeous si Elizabeth, hinarang siya ni Meliodas. Inakala ni Hawk na ang kapangyarihan ni Gorgeous ay teleportasyon, kaya mabilis na hinawakan ni Meliodas si Elizabeth at tumakbo sa isang abandonadong bahay. Gayunpaman, agad na lumitaw si Gorgeous sa likod ni Meliodas. Sa hindi inaasahan, naglagay na si Meliodas ng bitag para kay Gorgeous, dahilan para mahulog ito sa ilalim. Napagtanto pala ni Meliodas na invisibility ang kanyang kakayahan, kaya agad siyang natalo ni Meliodas. Ngunit patuloy na tumakas si Gorgeous. Sa puntong ito, bumalik si Elizabeth sa tabi ng doktor. Nais pala ng doktor na iligtas lamang ang kanyang anak, kaya namatay ito, na labis na ikinalungkot ni Elizabeth. Samantala, napagtanto ni Gorgeous na napakalakas ni Meliodas, kaya nagpa siya siyang magtipon kasama ang iba pang mga Holy Knights. Pagkatapos ay nagpa siya si Meliodas na pumunta sa Best Dungeon upang iligtas muna ang anak na babae ng doktor, na nagpasaya kay Elizabeth. Biglang bumalik si Diane. Agad niyang inatake si Meliodas, dahil sa tingin niya ay kahawig ito ng isang Holy Knight. Napagtanto ni Meliodas na kakaiba ang kinikilos ni Diane. Patuloy siyang umaatake sa kanila. Biglang nakasalubong nila ang isang pastol at ang kanyang anak. Buti na lang at nailigtas sila ni Meliodas. Sa sandaling ito, nagpa siya siyang pigilan si Diane. Pagkatapos, nakakita siya ng isang higanteng Holy Knight, kaya inatake siya ni Meliodas. Napagtanto ni Hawk na si Meliodas ay nahulog din sa ilalim ng isang ilusyon, dahil siya ay nakikipaglaban kay Diane. Dahil dito ay hindi sigurado si Elizabeth kung ano ang gagawin. Samantala, naiwala ni Jericho ang lahat ng kanyang damit kay Ban, na ikinagalit niya ng husto. Sa puntong ito, nakatagpo si Ban ng isa pang Holy Knight. Nakilala niya siya bilang si Jude. Si Jude pala ang nagpahirap kay Ban sa loob ng 5 taon. Bigla, inatake ni Jude si Ban, na nagtamo ng matinding pinsala sa kanya. Habang nilalabanan ni Meliodas si Diane, nag-alala si Elizabeth at hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang sumulpot si Frisia. Kinokontrol niya ang mga insekto upang bumuo ng isang ipo-ipo. Akala niya ay masyadong maingay ang batang pastol, kaya inatake siya ni Frisia. Sa hindi inaasahan, dumiretso si Elizabeth sa kawan ng mga insekto, dahil nangako siya kay Meliodas, poprotektahan niya ang mga tao at ang kaharian. Biglang naglaho ang ipo-ipo ng mga insekto. Napag-alaman na ang batang pastol ay talagang isang peking Holy Knight, at siya ang lumikha ng ilusyon. Pagkatapos ay inatake niya si Elizabeth, ngunit tumayo ito, kaya ipinagpatuloy niya ang pagbagsak nito. Biglang napansin ni Ruin na nawala na ang bell sa kanyang staff. Nilunok na pala ni Elizabeth. Nang balak niyang harapin si Elizabeth, sa kabutihang palad, nakabalik si Meliodas sa oras, na ikinagalit ni Ruin at patuloy niyang inaatake si Meliodas. Akala niya ay natalo na niya si Meliodas, ngunit agad siyang sinuntok ni Meliodas. Habang hinarap ni Diane si Frisia, sinuntok ni Meliodas si Ruin hanggang sa kulungan. Kahit na ang suntok niya ay maaaring masira ang kanyang baluti, kaya't pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, na nagpatigas sa kanyang katawan, ngunit natalo pa rin siya ni Meliodas sa isang suntok lang. Habang si Jude ay nagulat, dahil buhay pa si Ban, at agad niya itong natalo. Sa panig ni Diane, natalo na rin niya si Frisia. Pagkatapos, sumama siya kay Meliodas sa Best Dungeon, at inilagay niya si Elizabeth sa kanyang bag. Habang nakita ni Gorgeous na pumasok sila, na ikinatuwa niya,
kaya tinatakan niya ang dungeon. Naniniwala siyang hindi nababasag ang selyong ito. Sa puntong ito, natagpuan na nila ang anak ng doktor, kaya inilagay din siya ni Dayan sa kanyang bag. Biglang nakita ni Meliodas si Ban, na labis nilang ikinatuwa. Ngunit nakita sila ni Hawk at inakala nilang nag-aaway sila. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa pakikipagbuno ng braso, na naging sanhi ng pagbagsak ng buong dungeon, na ikinagulat ni Goldjuice, dahil nasira ang kanyang selyo. Agad siyang tumakas. Sa sandaling ito, ang doktor ay muling nakasama ang kanyang anak na babae, na nagpasaya sa kanila. Napagtanto ni Meliodas na ganap na gumaling ang kanyang sugat. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nabubuhay pa siya. Pagsapit ng hapon, nagising na si Elizabeth. Napagtanto niyang ligtas na ang lahat, na labis na ikinatuwa niya. Pagkatapos, ipinakilala ni Meliodas si Ban sa kanya. Bigla niyang napansin ang nagsasalitang baboy, na ikinagulat niya. Pagkatapos, sabay-sabay silang kumain, na ikinatuwa ng lahat. Sa sandaling ito, naramdaman ni Dayan na kahanga-hanga si Elizabeth, kaya naging kaibigan niya si Elizabeth. Kinabukasan, natagpuan ni Gil si King, at sinabi niya kay King na bumalik na sina Meliodas at Ban. Sa puntong ito, naalala ni Ban nang pumunta siya upang hanapin ang Fountain of Youth, na ang pag-inom lamang ng tubig na ito ay magiging immortal na siya. Biglang may nakitang babae si Ban. Agad niyang itinulak si Ban na siyang nagpagising sa kanya. Nang magising si Elizabeth, nakita niyang nakatali si Meliodas sa tabi niya. Lumalabas na itinali ni Hawk si Meliodas, dahil natatakot siyang may gawin si Meliodas kay Elizabeth habang natutulog ito. Sa puntong ito, nagpasya silang hanapin si King. Siya ay nasa isang lugar na tinatawag na Capital of the Dead, na ikinabahala ni Hawk, dahil akala niya ay maraming multo doon. Habang patuloy na inaalala ni Ban, kahit ilang beses siyang itinulak ng babaeng iyon, hindi siya sumuko, at napagtanto niyang ang babaeng ito ang tagapag-alaga ng kagubatan na ito. Biglang ginamit ni Ban ang kanyang kakayahan sa snatch para kunin ang Fountain of Youth. Ngunit nagpatuloy siya sa pagpigil sa kanya. Sinabi niya na kung wala ang Fountain of Youth, ang kagubatan na ito ay mamamatay. Sa hindi inaasahan, pumayag si Ban na isuko ito, na ikinagulat niya. Dahil naramdaman niyang mabait na tao si Ban, kaya na-curious siya kay Ban, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Elaine. Sa puntong ito, nakarating na ang grupo ni Meliodas sa Capital of the Dead. Kaya nagpa siya si Meliodas na magbukas ng bar dito para kumita. Nang magtalaga siya ng trabaho sa lahat, agad na tumakbo si Ban. Bigla niyang nakita ang isang batang babae na nahimatay. Habang si Elizabeth at Hawk ay curious kung ano ang hitsura ni King, sinabi ni Meliodas sa kanila na si King ay isang mataba na lalaki. Isang beses, ninakaw ni Ban ang mga pinalamanan na hayop mula sa mga bata, na nagpaiyak kay King. Matapos makatulog si Ban, palihim na ibinalik ni King sa mga bata ang mga pinalamanan na hayop. Simula noon, palaging sinusundan ni King si Ban, para maiwasan na magdulot ng mas maraming gulo. Sa puntong ito, ginising na ni Ban ang babae. Inakala ng kanyang kapatid na sinasaktan ni Ban ang kanyang kapatid na babae, kaya inatake niya si Ban. Nang malaman niyang tinutulungan ni Ban ang kanyang kapatid, humingi siya ng tawad kay Ban. Biglang inatake si Ban. Lumalabas na sinaksak ni King ng sibat ang katawan ni Ban, ngunit hindi alam ni Ban kung sino siya. Sa puntong ito, patuloy na inatake ni King si Ban. Inakusahan niya si Ban ng pagpatay sa tagapag-alaga ng kagubatan, ngunit hindi pa rin alam ni Ban kung sino siya. Buti na lang at dumating sina Meliodas at Dayan. Nakilala nila siya bilang si King, na ikinagulat ni Ban, dahil napakataba ni King noon. Pero umalis si King. Pagkatapos, bumalik si Ban upang magluto para sa mga bata, at sinabi sa kanila ng dalawang bata, na ang tarangkahan sa Capital of the Dead ay nasa nayong ito. Hindi maintindihan ni Elizabeth kung bakit gustong pumunta doon ni Ban. Samantalang si King naman ay nahihiya, dahil umalis siya nang makita si Dayan. Lumalabas na mahal ni King si Dayan, at hindi nagbago ang kanyang kapitan, pero ayaw talaga ni King kay Ban. Sa sandaling ito, hinahanap ng grupo ni Meliodas ang pasukan sa Capital of the Dead, na siyang lupain ng mga patay. Kaya talagang gustong makita ni Elizabeth ang kanyang ina. Bigla silang nakakita ng hardin ng bulaklak, at agad na nabuo ang hardin ng isang malaking ipo-ipo. Agad na sumugod si King, kaya lahat sila ay na-teleport sa Capital of the Dead. Biglang nakita ni Ban si Elaine, kaya naman, hinabol niya ito. Sa labas, lumitaw ang isa pang Holy Knight. Dinakip niya ang dalawang bata, upang pilitin silang ituro sa kanya ang daan patungo sa Capital of the Dead. Sa hindi inaasahan, sinaksak niya ang sarili sa puso. Sa puntong ito,
pinigilan ni King si Ban sa paghabol kay Elaine, na ikinagalit ni Ban. Kaya tuloy-tuloy niyang inatake si King, habang patuloy na sinisisi ni King si Ban, sa mga kasalanang nagawa niya kay Elaine. Ito pala, 10 taon na ang nakalilipas, nang bumalik si King sa kanyang tinubuang lupa, nakita niyang nasunog ang buong kagubatan. Kaya naniwala siyang nagawa ito ni Ban, dahil siya ang may walang kamatayang kakayahan. Tinanong ni King, pinatay mo ba si Elaine? Si Elaine pala ay kapatid ni King. Nakita niya si Ban na nagtitiwala pa rin sa kanyang walang kamatayang kakayahan, kaya sinabi ni King kay Ban, na ang pangatlong anyo ng Spiritual Stifle ay may kakayahang mag-petrify, na ikinagulat ni Ban. Sa sandaling ito, naalala ni Ban, naging kaibigan niya si Elaine, na nagpasaya sa kanya, gusto niyang makipagsapalaran kasama si Ban. Ngunit kailangan niyang manatili dito upang bantayan ang Fountain of Youth. Kaya naman, nangako si Ban na tutulungan siyang mahanap ang kanyang kapatid para ibalik siya, para makalaya siya. Biglang, ang kagubatan ay inatake ng isang pulang demonyo, na nagsunog sa kagubatan. Kaya nagpa siya si Ban na labanan ito. Inatake niya at kinuha ang puso ng pulang demonyo, ngunit hindi pa rin namatay ang pulang demonyo. Sa sandaling ito, si Ban ay ganap na naging bato kay King, habang ang grupo ni Meliodas ay nakatagpo ng isang Holy Knight. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gila. Napagtanto ni Meliodas na siya ay lubhang mapanganib, kaya't sinabi niya kay Hawk na kunin si Elizabeth at tumakbo. Inakala ni Hawk na ligtas na sila, ngunit pinalipad si Meliodas sa kanilang lokasyon. Ginamit ni Dayan ang kanyang Sandworld technique para kontrolin si Gila. Gayunpaman, madali siyang nakatakas, at pinatumba ni Gila si Dayan. Sinalakay din siya ni Meliodas. Sa hindi inaasahan, nang salakayin niya si Meliodas, naani nagpabalik ang kanyang mahika. Napagtanto niya na ang pamamaraan ni Meliodas ay full counter, na nagpapahintulot sa kanya na pabalikin ang mga pag-atake ng iba, na ikinatuwa ni Gila. Habang tuluyan nang iiwan ni King si Ban doon, biglang lumitaw ang espiritu ni Elaine. Hinalikan niya si Ban, sinira ang mahika ng petrification, na ikinagulat ni King. Gusto niyang kausapin si Elaine, pero si Ban lang ang nakakakita sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Ban, balang araw ay tiyak na magiging akin ka, na naging dahilan upang hindi maintindihan ni King kung bakit siya may nararamdaman para kay Ban. Malubhang nasugatan pala noon sina Elaine at Ban, kaya gusto ni Elaine na inumin ni Ban ang Fountain of Youth, ngunit tumanggi si Ban at pinainom sa halip si Elaine. Sa hindi inaasahan, hinalikan niya si Ban, at inilipat ang Fountain of Youth sa kanyang bibig, na tumulong sa paghilom ng mga sugat ni Ban, kaya nagawa niyang labanan ang pulang demonyo. Sa sandaling ito, sinabi ni Elaine kay King, na nakatulong si Ban na burahin ang kanyang 700 taon ng kalungkutan, at si Ban ay hindi masamang tao. Habang sina Meliodas at Dayan ay naglalaban pa rin kay Gila, ngunit ang mga ito ay patuloy na pinabagsak niya. Sa kabutihang palad, bumalik si Ban para pigilan siya. Napagtanto ni Gila na ang kakayahan ni Ban ay snatch, kaya binaril niya ng magic si Ban, ngunit agad siyang nakabawi. Kaya napagpasyahan nilang labanan siya ng magkasama. Samantala, hiniling ni Elaine kay King na tulungan si Ban. Biglang tumakbo sina Elizabeth at Hawk. Hiniram niya ang Spirit Spear ni King para tulungan si Meliodas. Ngunit hindi niya maiangat ang sibat, kaya nagpa siya si King na tulungan sila. Habang ang grupo ni Meliodas ay nakikipagtulungan upang labanan si Gila, sa hindi inaasahan, lumitaw si King at itinulak siya pabalik, na ikinagulat ni Ban, dahil dumating si King upang tulungan siya. Habang hindi inakala ni Gila na ipagkakanulo ni King ang Holy Knights, ngunit sinabi ni King na hindi siya kailanman naging kakampi nila. Kaya inatake niya sila, ngunit madaling napigilan ni King ang kanyang pag-atake. Napagtanto ni Gila na ang sandata ni King ay tinatawag na The Spiritual Stifle, at mayroon itong kapangyarihan ng pagkadyos. Ang palayaw pala ni King ay disaster. Sa sandaling ito, inatasan ni Meliodas at Ban ang gawaing talunin si Gila kay King, na ikinagulat niya. Sa hindi inaasahan, napakalakas ni King, madali niyang natalo si Gila. Kaya't nagpa siya siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, na lumikha ng maraming bolang apoy upang salakayin si King, ngunit hinarang ni King ang lahat ng kanyang pag-atake. Lumalabas na ang totoong pangalan ni King ay Fairy King, Harley Quinn. Kaya nanalo si King. Sa hindi inaasahan, sinubukang salakayin muli ni Gila si King, ngunit kinontra siya ni Meliodas. Sa huli, natalo siya. Sa puntong ito, malapit nang ibalik ang grupo ni Meliodas sa totoong mundo. Bigla na naman nilang nakasalubong ang dalawang bata. Ang dalawang bata pala ay mula sa Capital of the Dead. Kaya nagpaalam si Ban kay Elaine, at bumalik sila sa totoong mundo.
Nakita ni Elizabeth na inilagay ni Gila ang kanyang sarili sa isang namamatay na estado, upang makapasok siya sa Capital of the Dead. Kaya naman, nagpa siya si Meliodas na parusahan siya. Nang magising si Gila, nakasalubong niya si Helbram. Nakita niya na ang mukha ni Gila ay iginuhit ni Meliodas. Sa sandaling ito, nagpapahinga ang grupo ni Meliodas, kaya ipinakilala ni Meliodas si Elizabeth kay King, na ikinagulat niya, dahil siya ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Habang nararamdaman ni Elizabeth na napakalakas ni King, dahil kaya niyang talunin si Gila ng mag-isa, ngunit sabi ni King, kahit sinong miyembro ng Seven Deadly Sins ay madaling talunin siya. Gayunpaman, silang tatlo ay nawala ang kanilang sacred treasure, na ikinagulat ni King. Sa panig ng Holy Knights, naghahanda sila para sa digmaan, at alam din nilang apat na miyembro ng Seven Deadly Sins ang muling nagsama. Ngunit nagbabala ang Great Holy Knight, na ang pinakamapanganib na tao ay si Meliodas, dahil nawasak ni Meliodas ang isang buong bansa sa kanyang galit. Habang si King ay nagalit, dahil nawala ang kanilang sacred treasure. Ang sacred treasure pala ay makakatulong sa Seven Deadly Sins na ilabas ang kanilang kapangyarihan. Kaya ngayon, kailangan nilang hanapin ang kanilang sacred treasure. Kinagabihan, nakita ni Meliodas si Elizabeth na nag-aalala tungkol sa kanyang ama at kapatid na babae, kaya nangako itong tutulungan siyang iligtas sila. Sa sandaling ito, pinainom ng Great Holy Knight, si Hendrickson, ang kanyang dalawang subordinate ng dugo ng isang pulang demonyo. Kaya't ininom nila ito, para magkaroon ng lakas na makapaghiganti kina Ban at Meliodas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa sa kanila ang sumabog, ngunit nakaligtas si Jericho. Kinaumagahan, dumating ang grupo ni Meliodas sa isang nayon. Narinig nila ang balita na narito ang sacred treasure ni Dayan. Si Meliodas, Ban, at King ay pumasok sa nayon upang mag-imbestiga, at nakita nila ang Warhammer Gideon ni Dayan. Ngunit nagkaroon ng kompetisyon sa nayon para kunin ang hammer, kaya agad silang nagpalista. Dahil dito ay nasa sabik sina Meliodas at Ban. Samantala, nagpunta sina Dayan at Elizabeth sa kagubatan upang mamitas ng mga kabute. Bigla silang nakakita ng isang napakalaking mushroom, at nag-spray ito ng pink na ambon patungo sa kanila. Sa puntong ito, nagsimula na ang kompetisyon, kaya lahat ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Madaling natalo ni Meliodas at Ban ang iba pang mga kabalyero. Pinayuhan niya si Ban na huwag masyadong maghirap sa kanila. Biglang nakita ni Meliodas ang isang napakalakas na babae. Sa huli, 8 katao na lang ang natitira sa larangan ng digmaan, kaya't sila ay magpapabunot ng palabunutan upang simulan ang ikalawang round. Sa unang laban, lalabanan ng babaeng ito si Griamore, kaya hinubad niya ang kanyang balabal. Nagulat ito kay Meliodas, dahil suot niya ang damit ni Elizabeth. Sa sandaling magsimula ang laban, agad niyang inatake si Griamore, ngunit ang kakayahan niya ay wall, kaya inisip ng lahat na hindi siya nito matatalo. Nang itulak na sana siya nito palabas ng battlefield, sa hindi inaasahan, sinuntok niya kaagad ang kanyang wall, at napatumba niya si Griamore sa isang suntok. Nagulat ito sa grupo ni Meliodas. Siya pala si Dayan, ngunit hindi siya nakilala ni Meliodas. Nagalit ito kay Dayan. Hindi maintindihan ni King kung bakit siya lumiit. Lumalabas na pinaliit sila ng pink mushroom cap. Naging dahilan ito upang maging maliit si Elizabeth. Samantala, tuwang-tuwa si Dayan. Sinabihan niya si Meliodas na asarin siya tulad ng ginawa niya kay Elizabeth, ngunit kay Elizabeth lang ang gusto niyang gawin iyon. Sa puntong ito, madaling nanalo si Hauser. Nagulat ito sa lahat. Sumunod ay si King at ang matanda. Samantala, si Elizabeth ay hinahanap ng kanyang kapatid. Si Griamore pala ang tagapagtanggol ni Prinsesa Veronica, at napagtanto niya na narito ang Seven Deadly Sins. Habang tinanong ni Dayan si King kung ano ang pakiramdam na lumaban ng walang armas, nakakapagtaka, siya ay mahina, kaya natalo siya ng matanda. Sumunod ay ang labanan ni Meliodas at Ban. Kinilala sila ni Hauser bilang ang Seven Deadly Sins. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Nang magsimula na ang labanan ni Meliodas at Ban, sinuntok ni Meliodas si Ban. Ito ang nagpaalala sa kanya. Ito ay lumabas na si Ban ay naaresto dahil sa panununog, at siya ay pinatay ng 33 beses ngunit hindi namatay. Kaya hinanap ni Meliodas si Ban, at nilabanan niya si Ban, na naging dahilan upang si Ban ay nasa sabik na sumali sa Seven Deadly Sins. Sa puntong ito, matindi ang laban nila sa isa't isa. Nasaksihan ng lahat ang kapangyarihan nilang dalawa. Nagulat sila nito. Napagtanto ni Hauser na pareho silang parang halimaw. Biglang nawala ng lakas si Meliodas. Lumalabas na ang kakayahan ni Ban ay maaaring magnakaw ng lakas ng iba,
ngunit si Meliodas ay patuloy na kinukontra ang pag-atake ni Ban. Nakakagulat, ang lakas ni Ban ay patuloy na tumataas. Ito ay nasasabik sa kanya, dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang natitira kay Meliodas, at ang kanyang katawan ay patuloy na gumaling, kaya't napagod si Meliodas at bumagsak. Nang naisip ni Ban na siya ang mananalo, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok para tapusin ang laban. Nag-alala ito kay Elizabeth. Sa hindi inaasahan, nakatayo pa rin si Meliodas sa ring, na ikinagulat ng lahat. Si Ban pala ay itinaboy palayo ni Meliodas, kaya nanalo siya sa laban. Napagtanto ni King at Dayan na inilabas na ni Meliodas ang kanyang kapangyarihan noon. Sumunod ay ang labanan sa pagitan ni Hauser at Dayan. Biglang pinaalalahanan siya ni Hauser na ayusin ang strap ng kanyang bra, kaya akala ng lahat ay pervert siya. Si Hauser ay nagsimulang salakayin si Dayan. Sa hindi inaasahan, madaling napigilan ni Dayan ang kanyang pag-atake. Nagulat ito kay Hauser, kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang buong lakas, at lumikha si Hauser ng isang malaking ipo-ipo sa gitna ng ring. Naging sanhi ito ng pagbuga ni Dayan sa hangin, ngunit ginamit niya ang kanyang heavy metal na galaw, at naipit niya si Hauser. Sa huli, nanalo si Dayan, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanyang kalaban. Dahil dito nagustuhan siya ni Hauser. Sa puntong ito, lalabanan ni Meliodas ang matanda. Ang akala niya ay si Meliodas ay anak niya, ngunit nang malaman niyang si Meliodas ang tunay na Meliodas, nagulat siya. Kaya patuloy niyang sinalakay si Meliodas. Sinisi niya si Meliodas sa pagpatay kay Liz at pagsira sa kanyang kaharian, ngunit madaling hinarang ni Meliodas ang kanyang mga pag-atake, at napagtanto niyang Cain ang pangalan ng matanda. Sinabi ni Meliodas na hindi niya kailanman ipinagkanulo ang sinuman na nagpakilos kay Cain. Dahil nagtiwala siya kay Meliodas, kaya inamin niya ang pagkatalo. Kaya naman, pumasok sa final sina Meliodas at Dayan. Biglang nagsimulang akitin ng mga babae si Meliodas. Si Ban pala ang nag-hired sa kanila. Nagalit ito kay Dayan, at agad niyang pinatumba si Meliodas. Nang makita ang galit na kapangyarihan ni Dayan, nagulat ang lahat. Ngunit patuloy pa rin ang pag-counterattack ni Meliodas sa kanya. Bigla nilang itinigil ang laban, at inihayag ni Meliodas sa lahat, "Kami ang 7 deadly sins, at sasakupin namin ang bayang ito." Nagulat ito sa lahat. Gusto pala silang patakbuhin ni Meliodas. Bigla, lumipad ang mga bolang apoy patungo sa nayon, umatake dito, kaya hinarang sila ni Meliodas. Napagtanto nilang dumating na ang Holy Knights, kaya naghiwa-hiwalay ang grupo ni Meliodas para kumilos. Biglang inatake ni Jericho si Ban. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Kinilala siya ni Ban bilang dating recruit ng Holy Knights, ngunit naging mas malakas siya kaysa dati. Samantala, muling nakita ni Meliodas si Gila. Lumikha siya ng mga sumasabog na bolang apoy para salakayin siya. Nakita ni Elizabeth na natalo sina Meliodas at Ban, kaya nag-alala siya. Sa puntong ito, sumugod din si King, ngunit siya ay tinambangan ni Gila. Sa hindi inaasahan, napakalakas ni King, madali niya itong na-overwhelm. Kaya sinabi ni King kay Hawk na kunin sina Meliodas at Ban. Samantala, hindi na mahanap ni Dayan ang kanyang Warhammer Gideon. Nang huhulihin na sana siya ni Hauser, nakita niyang tinutulungan ni Dayan ang isang matanda. Biglang lumitaw ang isa pang Holy Knight. Gumamit siya ng gravity para idiin si Dayan at ang matanda, kaya itinapon niya ang matanda kay Hauser. Nagdulot ito ng pagkahulog niya sa bangin. Habang dinadala sila ni Hawk sa isang ligtas na lugar, biglang nagsimulang lumaki si Elizabeth sa kanyang normal na laki. Nagkataon na muli niyang nakasama ang kanyang kapatid, kaya ibinigay ni Veronica ang kanyang mga gamit. Pinagalitan niya si Elizabeth, dahil palihim siyang tumakas para hanapin ang 7 deadly sins, at inisip niya na ang 7 deadly sins ay lahat ng kasamaan, kaya gusto niyang bawiin si Elizabeth. Biglang hinarang ni Meliodas si Veronica, at nangako siyang poprotektahan si Elizabeth sa kanyang buhay. Ngunit bago iyon, binigyan ni Hendrickson si Veronica ng isang Demon Sealing Stone. Inactivate niya ang bato at sinipsip si Meliodas dito. Ito ang nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, agad na binawi ni Elizabeth ang bato, kaya gumawa si Griamore ng isang pader upang ibalik si Elizabeth. Biglang nahuli ni Ban si Veronica. Samantala, nakikipaglaban pa rin si King kina Gila at Jericho. Nang matatalo na niya sila, biglang nahati sa kalahati ang sacred treasure ni King. Napagtanto ni King na ang taong ito ay si Helbram, at sinabi niya sa grupo ni Gila na habulin si Meliodas, maiwan siya dito upang pangalagaan si King. Kaya't nabawi ni King ang Spirit Spear at inatake siya, ngunit hinarang ni Helbram ang lahat ng kanyang pag-atake. Nagdulot ito ng pagkasugat kay King. Samantala,
sinabi ni Ban sa kanila na palayain si Meliodas. Bigla, tinambangan ni Jericho si Ban. Si Hawk ay ginawa ring inihaw na baboy ni Gila. Ngunit napagtanto ni Veronica na gustong hulihin ng mga taong ito si Elizabeth, kaya hinarang sila ni Griamore. Kinuha ang pagkakataong ito, tumakas si Elizabeth, ngunit hindi niya sinasadyang na-trigger ang bitag ni Gila. Sa kabutihang palad, itinulak siya ni Veronica, at lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Nagdulot ito ng malubhang pinsala kay Veronica. Kaya sinisi ni Elizabeth ang sarili, dahil laging nasasaktan si Veronica sa pagprotekta sa kanya. Hindi man sila magkadugo, napakasaya ni Elizabeth dahil kapatid niya si Veronica. Sa puntong ito, nagtagumpay si Gila na makalaya, kaya't sinalakay niya sila, habang si Elizabeth, sa kawalan ng pag-asa, ay tumawag kay Meliodas. Sa hindi inaasahan, sinira ni Meliodas ang selyo at nakatakas. Nagulat ito kay Ban, at naging hindi komportable sina Jericho at Gila. Pinutol ni Meliodas ang kamay ni Gila upang bawiin ang kanyang espada. Ito ay nagulat sa kanila, dahil ang lakas ni Meliodas ay nasa ibang antas. Kaya tinulungan ni Jericho si Gila na mabawi ang kanyang kamay. Napagtanto ni Ban na nawawala ng kontrol si Meliodas, kaya sinubukan siyang pigilan ni Ban, ngunit madaling natalo ni Meliodas si Ban. Gayunpaman, hindi niya inatake si Elizabeth. Pagkatapos ay lumipad si Meliodas patungo kay Helbram, at patuloy niya itong inatake. Napagtanto ni Helbram na ang lakas ni Meliodas ay tulad ng demonyo, ngunit hindi siya tulad ng mga nakainom ng dugo ng demonyo. Naintriga ito kay Helbram, dahil sa nakakatakot na kapangyarihan ni Meliodas. Kahit na ang itim na marka ay maaaring gumalaw upang protektahan siya. Samantala, nag-aalala si Hauser kay Diane. Biglang dumating ang ina ni Hawk at naghagis ng mga damit sa kailaliman para kay Diane. Habang nakikipaglaban pa rin si Meliodas kay Helbram, sinabi niya na hindi siya matatalo ni Meliodas, dahil nakatanggap siya ng kapangyarihan mula sa marami pang mga Holy Knights. Kaya't inatake ni Helbram si Meliodas, ngunit lumalaki pa rin ang kapangyarihan ni Meliodas, at dinaig niya si Helbram. Sa puntong ito, ipinahiram din ni Hendrickson kay Helbram ang kanyang kapangyarihan, kaya nagawang itulak ni Helbram si Meliodas pabalik. Nang akala niya ay natalo na niya ang 7 deadly sins, biglang naramdaman ni Ban ang panganib, kaya kinuha niya si Elizabeth at tumakbo palayo. Nang papatayin na ni Helbram si Meliodas, biglang sumulpot si Diane. Nagalit ito sa kanya, dahil siya ang nanakit sa kanyang pinuno. Agad namang sinabihan ni Hendrickson si Helbram na umatras. Sa hindi inaasahan, ang kapangyarihan ni Diane ay pinakawalan, at lubos niyang nadaig si Helbram. Napagtanto niya na ito ang lakas ng 7 deadly sins na may sacred treasure. Pinutol pa nito ang koneksyon sa pagitan ng Holy Knights at ni Helbram. Sa huli, nanalo sila. Ang makitang ligtas si Meliodas ay labis nilang ikinatuwa. Niyakap siya ni Elizabeth. Samantala, inakala ni Griamore na patay na ang kanyang prinsesa. Nangako si Elizabeth na pipigilan niya ang Holy Knights, habang iniisip ni Hauser na mabuting babae si Diane, kaya umalis siya. Natuklasan ni Meliodas na kinuha ang kanyang espada, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglandian kay Elizabeth, habang si Helbram ay nakatakas, at nakuha niya ang espada ni Meliodas. Lumalabas na ang espadang ito ang susi sa muling pagbuhay sa lahi ng demonyo. Kinaumagahan, iniisip pa rin ni Elizabeth ang kanyang kapatid, kaya inaliw siya ni Diane. Samantala, sina King at Ban ay nagsasanay sa isa't isa. Nag-aalala si King sa misteryosong kapangyarihan ni Meliodas, ngunit hindi naniniwala si Ban na konektado si Meliodas sa lahi ng demonyo, dahil itinuring ni Ban sina Alain at Meliodas ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanya. Habang napagtanto ni Meliodas na lumalakas ang mga Holy Knights, kaya hindi na niya ito maiwasan, at nagpasya siyang tapusin ang 3,000 taong labanang ito. Sa kagubatan, mayroong isang higante sa baluti ni Alan. Ipinakilala ng higante ang kanyang sarili bilang si Gother, ngunit siya ay labis na natakot, kaya si Alan ay kailangang patuloy na aliwin siya. Binasa ng malakas ni Alan ang mga libro sa kanya, na labis na ikinatuwa ni Alan, dahil marami siyang natutunan. Sa panig ni Helbram, nakatanggap siya ng balita na lumitaw si Gother. Isa pala si Gother sa mga miyembro ng 7 deadly sins. Sa puntong ito, dumating ang grupo ni Meliodas sa ibang nayon, kaya nagpasya si Meliodas na magbukas ng isang tavern doon. Hiniling niya kina Elizabeth at Hawk na pumunta sa nayon upang i-advertise ang tavern. Samantala, makikipagkompetensya sina Meliodas at Ban upang makita kung sino ang makakahanap ng pinakamaraming sangkap. Sa panig ni Elizabeth, nakita niya ang maraming kabalyero na tumatakbo sa nayon.
Bigla silang nagkita ni Alan. Nakilala niya ang nagsasalitang baboy, na ikinagulat niya. Habang ang higanteng nakasuot ng baluti ay nawawala ng kontrol sa kagubatan, sa puntong ito, natagpuan nina Meliodas at Ban ang maraming sangkap. Bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa kagubatan. Samantala, kausap ni Alan sina Elizabeth at Hawk. Naghahanap daw siya ng armor adhesive. Sa panig ni Meliodas, nakita nila ang isang grupo ng mga mersenaryo na nakapalibot sa higanteng nakasuot ng baluti, kaya't nagpasya silang tulungan siya, dahil inakala nila na siya si Gother. Habang sobrang tense ang sitwasyon, bumalik si Alan. Biglang nawala ng kontrol ang higanteng nakasuot ng baluti, kaya inatake siya ng grupong ito ng mga mersenaryo. Sa hindi inaasahan, nakontrol ng pinuno si Meliodas, at inatake nila ang higanteng nakasuot ng baluti. Bagaman patuloy silang hinaharangan ni King at Ban, napakalakas nila, at inatake nila si Gother. Nag-alala ito kay Meliodas. Sa hindi inaasahan, nahuli ni Alan ang palaso na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Meliodas, si Alan talaga ay si Gother, ang Goat Sin of Lust. Sa puntong ito, nagulat si Ban, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong anyo ni Gother. Samantala, tuwang-tuwa ang mga mersenaryo, dahil lahat sila ay miyembro ng 7 Deadly Sins. Hindi alam ni Meliodas kung sino ang nasa loob ng baluti. Biglang nagsimulang magwala muli ang higanteng nakasuot ng baluti. Ngunit determinado pa rin ang mga mersenaryo na patayin ang higanteng nakasuot ng baluti, dahil iyon ang kanilang misyon. Kaya pinutol ni Gother ang ulo ng higante at iniabot sa kanila, na ikinagulat ng lahat. Ito pala ay ayaw niyang mag-away sila rito, dahil nag-aalala siyang malalagay sa panganibang mga taga-nayon. Kaya nagpasya silang umatras. Samantala, nagulat si Meliodas, dahil hindi nagpakita ng awa si Gother sa higanteng nakasuot ng baluti. Sa hindi inaasahan, bumangon muli ang higante, na ikinagulat ng lahat. Lumalabas na alam ni Gother na hindi siya tao. Sinabi ni Gother na siya ay isang Holy Knight na naging isang halimaw, kaya ginamit niya ang baluti upang sugpuin ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Meliodas na nawalan siya ng kontrol, kaya't lahat sila ay sumalakay sa kanya, ngunit ang kanilang mga karaniwang sandata ay nawasak niya. Ginamit ni Meliodas ang Hellblaze para salakayin siya, ngunit nakita niyang may kamalayan pa rin ang Holy Knight na ito, na nakagambala kay Meliodas at naging dahilan upang siya ay mahuli. Kaya nailigtas ni Ban si Meliodas. Sa kabutihang palad, pinaputukan siya ni Gother ng isang palaso, na nagpahalusinate sa kanya. Lumalabas na ang galaw na ito ni Gother ay tinawag na invasion, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang isip ng ibang tao. Nang gusto siyang patayin ni Ban, pinigilan siya ni Meliodas, dahil naniniwala si Meliodas na tao pa rin siya. Samantala, ang grupo ni Elizabeth ay nag-aalala kay Meliodas. Biglang dumating si Cain sa tavern, na ikinagulat niya, dahil kamukhang-kamukha ni Elizabeth si Liz. Samantala, hindi pa rin nakikinig si Ban kay Meliodas, at kinuha niya ang kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi ni Cain kay Elizabeth ang tungkol kay Liz. Si Liz pala ang kalaguyo ni Meliodas. Sinabi ni Cain na si Meliodas ay hindi kailanman nagdala ng sandata, dahil siya ay napakalakas. Inilabas ni Cain ang espada ni Liz na iniwan niya para kay Meliodas. Habang galit si Meliodas kay Ban, napagtanto ni Gother na mayroon pa rin siyang kamalayan. Siya pala ang ama ni Gila. Biglang nataranta ang halimaw. Naramdaman ng lahat na may problema ang grupo ni Meliodas, kaya kinuha ni Elizabeth ang espada ni Liz at tumakbo sa panig ni Meliodas. Napagtanto ni Meliodas at King na ang pangalan ng Holy Knight na ito ay Dale. Kaya naman, sinubukan siyang gisingin ni Meliodas. Sa kabutihang palad, hinarang ni Ban ang pag-atake at tinulungan si Meliodas. Pinagalitan ni Ban si Meliodas dahil sa pagiging walang utak, dahil kapag nagpatuloy siya ng ganito, mamamatay ang lahat. Biglang dumating si Elizabeth. Inihagis niya ang espada ni Liz kay Meliodas. Sabi ni Elizabeth, ayaw ni Liz na lumaban ka, gusto ni Liz na mabuhay ka, at kung krimen iyon, papasanin ko ang krimen kasama mo, na nakatulong kay Meliodas na maunawaan. Agad niyang natalo ang halimaw. Sa sandaling iyon, natuklasan nila, may isang taong nagtatangkang lumikha ng mga demonyo gamit ang mga Holy Knights ng kaharian. Nabasa ni Gother ang mga alaala ng demonyo, at napagtanto niya na si Henriksen ang utak. Samantala, si Elizabeth ay nagpapakilala kay Gother, habang si Meliodas ay gustong magdiwang, dahil ang 5 sa 7 Deadly Sins ay natipon na ngayon. Noong gabing iyon, magkasama silang nagparty. Samantala, hindi pa rin maintindihan ni Gother kung bakit nakakapagsalita si Hawk.
Biglang sinabi ni Gother kay Meliodas, na ang nagpatumba sa kanya noon ay ang Borsin of Gluttony, si Merlin. Nagulat ito kay Meliodas. Hindi rin alam ni Gother kung ano ang intensyon ni Merlin. Sa sandaling iyon, nabasa ni Gother ang mga iniisip ng lahat, na nagpahiya kay Dayan, dahil inihayag ni Gother ang kanyang tunay na timbang sa lahat. Bagamat madaling matalo ni King si Helbram sa kanilang nakaraang laban, ngunit hindi niya ito sineseryoso, at nalaman din ni Gother na mahal ni Elizabeth si Meliodas, na ikinabahala ng lahat. Akala nila magagalit si Dayan, buti na lang lasing at tulog. Napahiya ito kay Elizabeth. Bigla niyang tinanong si Meliodas, anong klaseng tao si Liz? Sumagot si Meliodas, katulad mo si Liz, Elizabeth, dahil napakalakas niyang tao. Sa sandaling iyon, ginamit ni Hendrickson at Helbram ang espada ni Meliodas, upang basagin ang selyo ng lahi ng demonyo. Biglang lumitaw ang dalawang braso ng demonyo, ngunit hindi sila sapat na lakas para makawala. Napagtanto ni Hendrickson na may kulang pa para masira ang selyo. Kinaumagahan, inakala ng lahat na hahanapin ni Meliodas si Escanor o Merlin, ngunit sinabi niyang hahanapin niya ang kanyang espada. Nagulat ito sa lahat. Kaya't ipinaliwanag sa kanila ni Meliodas, na ang espada ay ginamit upang itatak ang lahi ng demonyo, at napagtanto nilang nais ni Hendrickson na buhayin ang lahi ng demonyo. Samantala, kinukwestiyon ni Dreyfus ang mga intensyon ni Hendrickson. Lumabas na gusto ni Hendrickson na lumikha ng isang banal na digmaan, ngunit hindi pumayag si Dreyfus, dahil naisip niya na hindi matatalo ng mga tao ang lahi ng demonyo. Gayunpaman, si Hendrickson ay lubos na nagtitiwala sa kanyang eksperimento, pagkatapos ay ikinwento niya ang mga kasalanan ni Dreyfus. Ito pala ay pinatay ni Dreyfus ang kanyang sariling kapatid, para kunin ang titulong Great Holy Knight. Sa makatuwid, pinilit ni Hendrickson si Dreyfus na sundin ang kanyang plano. Sa panig ni Meliodas, napagtanto niyang hindi pa rin nasisira ang selyo. Biglang lumitaw ang isang mangkukulam. Sinabi niya na si Elizabeth ang huling piraso, at agad niyang nakuha si Elizabeth, ngunit hindi siya nailigtas ni Meliodas sa oras. Galit na galit ito, kaya agad siyang hinabol ni Meliodas. Napagtanto ni Meliodas na si Elizabeth ay dinala pabalik sa kaharian. Hinawakan sila ni Dayan at itinapon sa sobrang bilis. Naramdaman ni Hendrickson at Dreyfus na papalapit na ang 7 deadly sins, kaya inutusan nila ang lahat ng Holy Knights na pigilan ang grupo ni Meliodas. Nang sabay silang umatake gamit ang magic, tinamaan sila ng full counter technique ni Meliodas. Biglang nakatanggap ng balita si Dreyfus, na isang hukbo mula sa kaharian ng Camelot ang papalapit sa kaharian. Ito pala ay hukbo ni King Arthur. Napagtanto ni Dreyfus na nasa panganib ang bansa, kaya nagpasya siyang makipagtulungan kay Hendrickson. Sa sandaling ito, lumabas si Hendrickson upang salubungin ang hari ng Camelot. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito si Arthur. Napagtanto pala ni Arthur na nagrerebelde ang Holy Knights ng Leons, kaya pumunta siya upang tulungan ang hari ng Leons. Biglang nawala ang hukbo ni Arthur. Isa lang pala itong ilusyon, ngunit tumanggi pa rin si Hendrickson na makita ni Arthur ang hari ng Leons. Napansin ni Arthur na may mga problema si Hendrickson, kaya nagpasya siyang tulungan si Hendrickson. Samantala, si Elizabeth ay dinala pabalik sa kastilyo. Sa hindi inaasahan, nahuli rin si Hawke, ngunit abala siya sa paggamit ng palikuran. Kaya ibinagsak ni Hawke ang pinto upang magamit ang banyo, na tinulungan siyang maging komportable. Samantala, natalo ng grupo ni Meliodas ang maraming Holy Knights, ngunit napakarami sa kanila. Kaya ginamit ni Gother ang kanyang sacred treasure, at binaril niya ito sa Holy Knights, dahilan para mahalin nila ang grupo ni Meliodas. Lumalabas na binago ni Gother ang kanilang mga alaala, na ginawa nilang tingnan ang grupo ni Meliodas bilang pamilya. Pagkatapos nito, ang grupo ni Meliodas ay nakalusot sa kastilyo. Samantala, sa panig ni Hendrickson, nang iulat ng kanyang mangkukulam na, dinala si Elizabeth sa loob ng kastilyo, bigla siyang nagalit at inatake si Arthur. Gayunpaman, hinarangan ni Arthur ang kanyang pag-atake, at napagtanto ni Hendrickson na ang mangkukulam ni Arthur ay lubhang mapanganib din. Samantala, nag-aalala sina Dayan at King para kay Elizabeth, kaya kailangan nilang magmadali sa kastilyo. Biglang tinawag ni King ang kanyang alaga. Sinabi niya na ang pangalan nito ay Oslo, at si Oslo ay may kakayahang mag-teleport ng anumang kinakain nito sa ibang lugar. Namangha ito kay Dayan, kaya lumaki si Oslo at sinubukang lamunin si Dayan. Gayunpaman, natigil siya, kaya't hiniling niya kay King na itulak siya mula sa likod, na ikinahiya ni King. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dreyfus na may lumulusot sa kastilyo, kaya gumawa siya ng butas para makababa.
Nakasalubong nila si Dayan, at napagtanto nila na si Dayan ay natigil at hindi makagalaw. Pagkatapos ay inatake siya ni Jericho. Sa hindi inaasahan, nasira ni Dayan ang bahagi ng kastilyo. Sinabi ni Gil na napakalakas ng 7 deadly sins kapag kasama ang kanilang sacred treasures, kaya walang laban si Jericho kay Dayan. Pagkatapos, inatake ni Gil si Dayan, dahilan para makuryente din si Oslo. Si Hauser ay pinilit din ni Dreyfus na umatake, kaya gumawa sila ni Gil ng thunderstorm, dahilan para maitaboy si Dayan. Nang sasalakayin na sana ni Helbram si Dayan, agad siyang na-counter-attack ni Dayan. Nalaman ng grupo ni Meliodas na dumating si Dayan, kaya nagpa siya si Gother na tulungan siya. Sa puntong ito, nasugatan si Dayan, ngunit hiniling pa rin niya na ibalik nila si Elizabeth sa kanya, kaya inatake ni Dayan si Dreyfus. Sa hindi inaasahan, napigilan niya ang pag-atake niya, at nag-counter-attack si Dreyfus. Sa isang strike lang, natalo niya si Dayan, na ikinagulat ng lahat. Iniwasan din ni Helbram ang pag-atake ni Dayan, dahil ginamit niya ang 2 Holy Knights na nakalink sa kanya para tanggapin ang suntok. Ngunit si Dayan ay patuloy na tumayo, kaya't si Dreyfus ay patuloy na umaatake sa kanya, dahilan upang si Dayan ay napalipad sa bayan. Napagtanto ng lahat na siya ay miyembro ng 7 Deadly Sins, kaya binato nila siya, dahil inakala nilang sinusubukan niyang sirain ang kaharian. Patuloy na hinabol ng grupo ni Helbram si Dayan. Bigla, ang nakababatang kapatid ni Gila ay malapit ng matamaan ng mga labi mula sa bahay, dahilan para mag-alala si Gila. Buti na lang at nagawa siyang protektahan ni Dayan. Sa sandaling iyon, dumating din si Dreyfus. Nang papatayin na sana nila si Dayan, biglang nagdesisyon sina Hauser at Gila na protektahan si Dayan, dahil napagtanto nilang mabuting tao si Dayan. Dahil dito ay hindi komportable si Dreyfus, kaya nagpa siya siyang harapin ang mga ito. Pagkatapos, pinagsama ni Hauser at Gila ang kanilang mga kapangyarihan. Gumawa sila ng nagninangas na buhawi para sa lakayin ng grupo ni Dreyfus. Habang hinahanap ni Elizabeth ang kanyang ama at kapatid na babae, sa kabutihang palad, natagpuan niya ang kanyang kapatid na babae. Habang sinusubukan ni Hauser at Gila na panatilihin ang mahika, bigla siyang inatake ni Gil, dahilan upang mawala ang kanilang pinagsamang pag-atake. Sa hindi inaasahan, sina Helbram at Dreyfus ay hindi nasaktan sa kanilang pag-atake, at agad na inatake ni Dreyfus si Gila. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Gother sa oras. Samantalang si Elizabeth naman ay tuwang-tuwa, dahil ligtas ang kanyang nakatatandang kapatid. Pero nakonsensya si Elizabeth sa pagkamatay ni Veronica, kaya inaliw siya ni Margaret. Biglang sumulpot ang salamangkero ni Hendrickson. Nang huhulihin na ni Vivian si Elizabeth, inatake siya ni Hawke, na ikinagalit ni Vivian, kaya pinadala niya si Hawke sa ibang lugar. Pagkatapos noon, binihag niya si Elizabeth. Biglang pinakawala ni Vivian si Margaret, dahil wala na siyang silbi. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Gother na pigilan si Dreyfus, ngunit agad siyang inatake ni Dreyfus, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Dreyfus na ang kakayahan ni Gother sa pagkontrol sa isip ay lubhang mapanganib. Nang akala niya ay natalo na niya si Gother, biglang nag-counter-attack si Gother, na ikinagulat ni Dreyfus, at nakita niya ang kanyang kapatid. Pagka-uwi ni Dreyfus, tumakbo si Griamore para yakapin siya. Si Griamore pala ay anak ni Dreyfus. Ngunit palaging hinahangaan ni Griamore ang kanyang kapatid. Maging si Meliodas ay pinuri si Zaratras sa pagiging napakalakas, na ikinainggit ni Dreyfus kay Zaratras, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Lumalabas na ang pamamaraan ni Gother ay tinawag na Nightmare Teller, na naging dahilan upang makakita si Dreyfus ng mga bangungot. Sa labas, hindi naiintindihan ng lahat kung bakit hindi gumagalaw sina Gother at Dreyfus. Biglang natumba si Gother. Nasira pala ni Dreyfus ang magic ni Gother, pero nasugatan din siya. Kaya kinuha ni Gil si Dreyfus, at iniwan ang lahat kay Helbram. Pagkatapos, lumikha siya ng ulap ng itim na usok, na lumason kina Hauser at Gila. Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid nila. Ngunit pinigilan ni Dayan ang kanyang makamandag na usok, at ibinalik ni Dayan kay Gila ang kanyang nakababatang kapatid. Biglang inatake ulit ni Helbram si Dayan. Nang malapit na niyang tapusin si Dayan, buti na lang at dumating si King sa tamang oras upang harangin ang kanyang pag-atake. Sa sandaling iyon, nakonsensya si King, dahil hindi niya nagawang protektahan si Dayan. Kaya't sinimulang salakayin ni King si Helbram, na naging sanhi ng kanyang pagkasugat. Biglang sinabi ni King kay Helbram na bumalik sa kanyang tunay na anyo. Si Helbram pala ay galing din sa lahi ng Diwata. Napagtanto ni Helbram na napakahalaga ni Dayan kay King, kaya inatake niya ito, para pahirapan si King, at nahuli niya si King,
kaya't ipinagpatuloy ni Helbram ang pagpapahirap kay King. Tinawag pa niyang walang kwentang hari si King. Sa puntong ito, patuloy niyang inaatake si Dayan, ngunit naramdaman ni Meliodas na lumalakas ang lakas ni King. Lumikha pala si King ng kalasag para protektahan siya, na ikinagulat ni Helbram. Sa sandaling iyon, naalala ni King, minsan niyang iniwan si Elaine upang iligtas si Helbram, ngunit siya ay inatake, na naging dahilan upang mahulog si King sa ilog at mawala ang lahat ng kanyang alaala. Pagkatapos, namuhay mag-isa si King sa kagubatan, at naging kaibigan niya si Dayan, ngunit wala pa ring maalala si King tungkol sa kanyang nakaraan. Nakita niyang nakagawa si Dayan ng mga golem, na ikinamangha ni King. Lumalabas na palaging nalulungkot si Dayan. Laking tuwa niya na naging kaibigan niya si King. Isang araw, natuklasan ni King na palaging tumatanggap ng pagkain si Dayan mula sa isang mga ngaso, kaya binalaan niya si Dayan na huwag magtiwala sa kanila. Nang gabing iyon, napanaginipan ni King si Helbram. Malaki rin ang tiwala niya sa mga tao. Nang magising si King, unti-unti niyang naalala ang pangalang Helbram. Biglang nagkasakit si Dayan, na labis na ikinabahala ni King. Nang hahanap na sana siya ng gamot, pinigilan ni Dayan si King, dahil ayaw niyang mag-isa, kaya naalala ni King si Elaine. Sa kabutihang palad, tinulungan sila ng mga ngaso mula noon. Binago nito ang kanyang pananaw sa mga tao. Pagkatapos noon, si King ay namuhay ng napakasaya kasama si Dayan, at binigyan niya si Dayan ng isang bagong damit, na nagpasaya sa kanya. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang nayon. Akala nila ito ang tahanan ng mga ngaso, ngunit ang sabi niya, ang mga ngaso ay ang aking lolo, at palagi niya silang pinag-uusapan na parang mag-asawang nagmamahalan. Biglang nagtanong si Dayan, mahal mo ba ako? Naikinahiya ni King. Pero nangako si King na mamahalin niya ng tuluyan si Dayan. Pagkatapos noon, nagpatuloy si King sa panaginip tungkol sa kanyang mga alaala, at naalala niya, siya ang Fairy King, si Harley Quinn, ngunit ang lahi niyang diwata ay pinatay ng mga tao. Biglang napagtanto ni King na inaatake ang nayon, kaya pumunta siya upang tingnan ito. Sa hindi inaasahan, lahat ng mga taga-nayon ay napatay. Ang nakapatay sa kanila ay ang nagmasaker sa lahi ng diwata ni King noon, ngunit siya ay si Helbram. Nakita pala ni Helbram na inaatake si King, kaya pinatay niya ang umatake at kinuha ang kanyang anyo, dahil gusto ni Helbram na magiganti sa mga tao. Lumalabas na nilinlang nila si Helbram na ibenta ang kanyang mga kaibigan, na naging dahilan ng pagkamuhi ni Helbram sa mga tao sa nakalipas na 500 taon. Bigla, pinatay ni King si Helbram, dahil ayaw na niyang mamuhay pa si Helbram sa puot. Dahil dito ay labis na nalungkot si King, at bumalik siya para burahin ang mga alaala ni Dayan, dahil ayaw ni King na hintayin siya ni Dayan. Pagkatapos noon, kinuha niya ang lahat ng kasalanan ni Helbram sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ni King na gusto pa rin ni Helbram na maghiganti sa mga tao, na nagpagalit kay Helbram. Sinabi niya sa mga Holy Knights na ilipat ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa kanya, at patuloy niyang sinasalakay si King, ngunit si Helbram ay dinaig pa rin ni King. Sa huli, natalo ni King si Helbram, na naging sanhi ng pagkabasag ng Power Stone. Sa sandaling iyon, kumalma si Helbram, at ibinigay niya kay King ang kanyang helmet. Pagkatapos noon, namatay si Helbram, na labis na ikinalungkot ni King. Samantala, tuwang-tuwa si Dayan na dumating si King para tulungan siya, ngunit wala pa rin siyang naaalala tungkol sa nakaraan nila ni King. Sa puntong ito, nakikipaglaban pa rin si Arthur kay Hendrickson, ngunit napakalakas ni Hendrickson, patuloy niyang dinaig si Arthur. Biglang ginamit ni Hendrickson ang Hellblades para salakayin si Arthur, ngunit ang kanyang pag-atake ay naaninag pabalik sa kanya. Dumating na pala si Meliodas, kaya hinarap ni Hendrickson si Meliodas. Sinabi niya kay Hendrickson na ibalik si Elizabeth sa kanya, ngunit tumanggi siya. Agad siyang inatake ni Meliodas. Biglang nakita ni Arthur ang isang kidlat na ulap sa kalangitan. Lumitaw si Gil at inatake si Meliodas, na ikinagulat niya, at pinalipad ni Gil si Meliodas. Buti na lang at nasalo siya ni Arthur. Sa puntong ito, nagpa siya si Arthur na tulungan si Meliodas na labanan si Hendrickson. Matagal na pala niyang hinahangaan si Meliodas, kaya nilabanan ni Meliodas si Gil, para hayaang pigilan ni Arthur si Hendrickson. Matindi ang laban ng dalawa. Sa hindi inaasahan, napakalakas ni Gil, patuloy niyang dinaig si Meliodas. Kaya nagpa siya si Meliodas na gamitin ang kapangyarihan ng isang demonyo para pigilan si Gil, na ikinagulat ni Arthur, ngunit siya ay inatake ni Hendrickson. Ipinaliwanag ni Hendrickson kay Arthur na ito ay kapangyarihan ng isang demonyo. Samantala, sinimulan ni Meliodas na salakayin si Gil.
Ramdam ng lahat ang tindi ng kanilang labanan, habang si Ban ay nakahanap ng isang lihim na lagusan. Sa puntong ito, dinala si Elizabeth sa silid ng kanyang ama, na nagpapanatag sa kanyang pakiramdam, dahil ligtas pa rin ang kanyang ama. Habang hinaharangan pa rin ni Meliodas ang mga pag-atake ni Gil, at naalala ni Gil, mula noong bata pa siya, sinanay na siya ni Meliodas, at labis niyang hinangaan si Meliodas. Gusto ni Gil na magmisyon kasama si Meliodas, ngunit ang kanyang misyon ay protektahan si Prinsesa Margaret, at tinuruan ni Meliodas si Gil ng spell kapag kailangan niya ng tulong. Sa puntong ito, sinabi ni Gil, mas malakas ako kaysa sa sinumang miyembro ng Seven Deadly Sins. Kaya naunawaan ni Meliodas, at ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban kay Gil. Bigla siyang tinambangan ni Hendrickson. Natalo na pala ni Hendrickson si Arthur, na naging dahilan upang magpumiglas si Meliodas. Biglang sumulpot din si Vivian at pinalamig si Meliodas, pero nakatakas siya. Gayunpaman, si Meliodas ay dinaig pa rin ni Hendrickson at Gil. Habang napagtanto ni Margaret na siya ang sumpa na nakagapos kay Gil, sa puntong ito, si Meliodas ay inaatake pa rin ng tatlo, ngunit napagtanto ni Hendrickson na hindi lumalaban si Meliodas. Nang maghahatid na sila ng pangwakas na atake kay Meliodas, nakita ni Meliodas si Margaret na nahuhulog. Agad niyang inatake ang demonyong nagbabantay kay Margaret. Dahil doon, napalaya si Margaret, ngunit tinamaan ng pag-atake si Meliodas. Nang tatapusin na ni Hendrickson si Meliodas, bigla siyang pinigilan ni Gil. Labis itong ikinatuwa ni Gil, dahil tinulungan siya ni Meliodas na palayain siya sa sumpa, na ikinagalit ni Hendrickson. Sa simula pa lang pala ay hindi na niya kakampi si Gil, kaya inatake ni Gil si Hendrickson, para ipaghiganti ang kanyang ama. Sa huli ay natalo siya ni Gil. Nang magising si Margaret, tuwang-tuwa siyang makitang muli si Gil. Samantala, hindi naintindihan ni Vivian kung kailan nila sinimulan ang kanilang plano. Napagtanto pala ni Meliodas na tinatakot si Gil, nang magkita sila sa Forest of White Dreams. Labis itong ikinagalit ni Vivian. Agad niya itong dinala sa ibang lugar. Bigla, hindi niya alam na, ang salamangkero ni Arthur ay mas malakas kaysa sa kanya. Napagtanto ng lahat, miyembro siya ng Seven Deadly Sins, ang kilala bilang Borsin of Gluttony, si Merlin. Sa sandaling ito, nakita ni Hawk si Ban sa isang basement, at nakikipag-usap siya sa isang sisidlan ng isang diyosa. Ngunit lumitaw si Hawk, na ikinagulat ni Ban. Sa sandaling iyon, sinabi ng diyosa na maaari niyang buhayin ng isang tao sa kahilingan ni Ban, kaya pumayag si Ban na ibigay ang kanyang buhay kapalit ni Elaine. Ngunit hindi kailangan ng diyosa ang kanyang buhay, gusto lang niyang pumatay ng tao si Ban. Ang taong gusto niyang patayin ni Ban ay si Meliodas, na ikinagulat niya. Samantala, kontrolado ni Merlin si Vivian. Si Vivian pala ang kanyang alagad, at sinabi niya sa kanila ang lokasyon ni Elizabeth, kaya dinala sila ni Merlin sa silid ng hari. Napagtanto ni Merlin na may selyo sa loob ng silid, ngunit madaling sinira ni Merlin ang selyo. Sa wakas, natagpuan ni Meliodas si Elizabeth, na labis na nagpapasaya sa kanya. Biglang dumating din si Dreyfus. Napagtanto niyang patay na si Hendrickson. Sa sandaling ito, sinabi ni Margaret sa lahat, na sina Dreyfus at Hendrickson ang pumatay sa Great Holy Night, ngunit dahil nalaman nila ni Gil ang kanilang plano, dinakip nila ito para pagbabantaan si Gil. Napagtanto ni Dreyfus na natalo siya, kaya ipinagtapat niya ang lahat ng kanyang mga krimen. Sinisi pa nila ni Hendrickson ang Seven Deadly Sins para sa pagbagsak ng kaharian, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pakana ni Hendrickson na buhayin ang lahi ng demonyo. Samantalang si Vivian ay akala niya talo na siya. Lumalabas na buhay pa pala si Hendrickson. Sa sandaling ito, sinabi ni Elizabeth kay Dreyfus, na ang kanyang anak ay buhay pa, na labis na nagpakilo sa kanya, at tinanggap niya ang responsibilidad para sa kanyang mga krimen. Biglang hiniling ni Arthur kay Meliodas na maging Great Holy Knight ng Camelot, ngunit tumanggi si Meliodas, kaya kinuha ni Merlin ang hari upang magamot. Biglang inatake ang kastilyo. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin sila. Sa sandaling ito, nagsimulang kumilos si Hendrickson. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa sina Jericho at Gila, at si Jericho ay nagbagong anyo, na ikinagulat ng lahat. Buti na lang at saktong dumating si Meliodas para tulungan sila. Napagtanto niya na lahat sila ay mga eksperimento ni Hendrickson, na naging sanhi ng maraming mga Holy Knight na nag-transform sa mga demonyo. Sa sandaling ito, lumitaw si Hendrickson, na ikinagulat ng lahat, dahil ang kanyang hitsura ay ganap na nagbago. Uminom din pala siya ng dugo ng demonyo. Hiniling niya na ibigay nila sa kanya si Elizabeth, kaya inatake siya ni King, ngunit napaatras siya. Sa kanilang pagtataka, kontrolado ni Hendrickson ang katawan ni Helbram.
Biglang nahuli ni Vivian sina Elizabeth at Margaret, na naging dahilan para magambala sina Meliodas at Gil. Nagbigay daan ito kay Hendrickson na salakayin sila, na nagpatumba sa kanilang dalawa. Nang malapit na silang tapusin ni Hendrickson, pumayag si Elizabeth na sumama sa kanya, dahil sa pagkakataong ito ay gusto niyang protektahan si Meliodas. Kaya kinuha ni Hendrickson si Elizabeth at umalis, naiwan si Meliodas na walang magawa. Bigla ding dumating si Ban. Hiniling ni Meliodas kay Ban na tulungan siyang iligtas si Elizabeth, ngunit may kakaiba siyang naramdaman kay Ban. Biglang inatake ni Ban at pinutol ang isa sa mga braso ni Meliodas. Kaya't binawi ni Meliodas ang kanyang braso, gamit ang kanyang kapangyarihan ng demonyo upang muling ikabit ito. Biglang nagtanong si Ban, ikaw ba ay kalahi ng demonyo? Ngunit hindi tumugon si Meliodas, kaya inatake siya ni Ban. Gusto pala ni Ban na patayin si Meliodas, para matulungan siya ng Diyosa na buhayin si Elaine. Sa sandaling ito, patuloy na inatake ni Ban si Meliodas. Napagtanto ni Meliodas na gustong iligtas ni Ban si Elaine, kaya sinabi niya kay Ban na patayin siya. Samantala, ang kaharian ay magulo, habang ang mga demonyo ni Hendrickson ay patuloy na umaatake sa lahat. Sa oras na ito, nakita ni Hendrickson si Dreyfus, ngunit sa pagkakataong ito, nais ni Dreyfus na magbayad sala para sa kanyang mga pagkakamali, kaya nagpasya siyang pigilan si Hendrickson. Habang papatayin na ni Ban si Meliodas, inatake niya si Ban, na ikinagalit ni Ban, dahil niloko siya ni Meliodas. Samantala, nagalit si Hawk, dahil palaging itinuturing ni Ban na matalik niyang kaibigan si Meliodas, at hindi matutuwa si Elaine, kung alam niyang ginagawa ito ni Ban para iligtas siya. Gayunpaman, determinado pa rin si Ban na buhayin si Elaine. Biglang sinabi ni Meliodas kay Ban, kapag natapos natin ang lahat dito, aayusin ko ang usapin na ito sa iyo. Sumang-ayon si Ban. Hiniling ni Meliodas kay Hawk na ihatid siya para hanapin si Elizabeth, ngunit kailangan niyang magpahinga sandali upang mabawi ang kanyang lakas. Samantala, nagsimulang tumulong si Ban sa lahat. Pinagaling niya sina Diane at Gil. Habang si King ay pinipigilan ni Helbram, si Helbram ay nasa sakit, dahil siya ay kinokontrol ni Hendrickson. Hindi alam ni King ang gagawin. Samantala, nakikipaglaban si Hendrickson kay Dreyfus. Gaano man siya nasaktan ni Dreyfus, maaaring pagalingin ni Hendrickson ang kanyang sarili, kaya nagpasya silang ilabas ang lahat ng kanilang lakas. Sa kanilang gulat, ang pag-atake ay nasugatan si Elizabeth, ngunit ang kapangyarihan ni Hendrickson ay patuloy na lumago, at natalo niya si Dreyfus. Habang nagdurusa si Jericho, dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan, nagpasya si Ban na tulungan siyang makalaya. Nakita ni King ang kanyang malapit na kaibigan sa sakit, kaya nagpasya siyang palayain din si Helbram. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Ban si Jericho. Sa puntong ito, nagpasya silang magtulungan upang iligtas ang iba pang mga Holy Knights. Nagulat ang lahat, dahil inililigtas ng 7 deadly sins ang kaharian. Samantala, wala nang lakas si Dreyfus para ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Hendrickson, kaya pinatay siya ni Hendrickson. Biglang sumugod si Hawk sa kanila. Nakita ni Meliodas na napatay si Dreyfus, at nasugatan si Elizabeth. Agad niyang niyakap si Elizabeth, na ikinagulat ni Hendrickson, dahil napakabilis ni Meliodas. Pagkatapos ay ibinigay ni Meliodas si Elizabeth kay Hawk. Habang naghahanda si Hendrickson sa pag-atake sa kanila, sinaktan siya ni Meliodas ng hindi kapani-paniwalang bilis. Ngunit tina-target pa rin niya si Elizabeth. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Diane sa tamang oras, kaya nagtipon na ang mga miyembro ng 7 Deadly Sins, kasama ang lahat ng Holy Knights ng kaharian. Lubos nitong ikinatuwa si Hendrickson. Patuloy siyang inaatake ni Meliodas, ngunit lahat ng sugat niya ay gumaling muli. Agad na tinulungan ni King at Diane si Meliodas, na pinipigilan siyang makagalaw, kaya't ipinagpatuloy ni Meliodas ang paglaslas at pagsipa sa kanya patungo kay Ban, na naging sanhi ng pagbagsak ni Ban sa gilid ng bangin. Biglang nakita ni Ban ang mga katawan ng mga Red Demons dito, na ikinagalit ni Ban. Kaya inatake ni Ban si Hendrickson, na naging dahilan upang bumagsak siya sa pader na bato, at inihayag ang demonyong itinago ni Hendrickson, na ikinagulat ng lahat. Lumalabas na natagpuan niya ang katawan ng demonyo sa Fairy King's Forest, at nakatulong ito sa kanya na magsagawa ng mga eksperimento upang madagdagan ang kanyang sariling kapangyarihan. Kaya't si Hendrickson ay patuloy na umaatake sa lahat. Samantala, napagtanto ni Ban na ang demonyong ito ang kanyang napatay. Kaya naman, naghatid si Ban ng isang malakas na suntok kay Hendrickson, na naging dahilan upang mahulog siya sa kuweba sa ibaba. Nakita ni Meliodas na napakalalim ng kuweba, ngunit tumalon pa rin pababa ang grupo ni Meliodas para habulin si Hendrickson.
Sa puntong ito, hindi nila alam kung saan siya nagpunta. Napagtanto ni Gother na isa itong sinaunang kuweba. Biglang nakasalubong nila si Hendrickson, at ipinakita niya sa kanila ang bangkay ng isang dark gray demon. Ang demonyong ito ay mas mataas pa sa mga red demon, kaya't itinurok ni Hendrickson ang dugo ng dark gray demon sa kanyang sariling katawan. Naging dahilan ito upang sumailalim siya sa isang pagbabago. Agad siyang inatake ni Ban, ngunit madaling natalo ni Hendrickson si Ban. Napagtanto ni Meliodas na hindi na siya tao. Samantala, walang kamalay-malay ang lahat sa nangyayari sa ibaba. Biglang sumabog ang grupo ni Meliodas pataas. Nakita ng lahat ang anyo ng demonyo ni Hendrickson. Nagulat sila nito. Nang hulihin na sana niya si Elizabeth, inatake siya ni Meliodas, ngunit walang silbi ang lahat ng kanilang pag-atake. Kaya't ipinagpatuloy ni Hendrickson ang pag-atake at pagpatay ng maraming Holy Knights. Kaya naman, nagsama-sama ang lahat para pigilan siya. Bagamat pinagsama-sama nila ang lahat ng kanilang lakas, nanatiling hindi nasaktan si Hendrickson, kaya't natalo niya si Gil at ang iba pang mga Holy Knights. Pagkatapos, nagsanib puwersa sina Dayan at King para pigilan siya. Bigla siyang lumikha ng isang madilim na globo, upang patayin ang lahat, kaya hinigop ito ni Meliodas upang protektahan si Elizabeth. Sa puntong ito, lahat ay natalo, ngunit naramdaman ni Hendrickson na si Meliodas ay isang banta sa kanya, kaya nagpasya siyang patayin muna si Meliodas. Nag-alala ito kay Elizabeth at sa iba pa. Biglang sumulpot si Hawk. Nagpasya siyang hadlangan ang kanyang pag-atake para iligtas si Meliodas. Lumikha ito ng napakalaking pagsabog. Nakita ni Meliodas at Elizabeth na namatay si Hawk, na labis nilang ikinalungkot. Sabi ni Meliodas, "Ginagalit mo talaga ako." Bigla, lumitaw ang isang makinang na liwanag, at pinagaling nito ang lahat. Dahil dito, hindi komportable si Hendrickson. Sa puntong ito, sinabi ni Margaret kay Gil, na ito ang kapangyarihan ni Elizabeth. Nagising na pala ang kapangyarihan ni Elizabeth. Sa sandaling ito, napagtanto ni Hendrickson, na taglay ni Elizabeth ang kapangyarihan ng Diyosa. Lumalabas na ang huling nawawalang piraso para kay Hendrickson ay ang dugo ni Elizabeth, kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang lahat. Ngunit inilabas din ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat ni Hendrickson, dahil ang kanyang kapangyarihan ay lubos na nanaig sa kanya. Sa hindi inaasahan, gumaling ang mga sugat ng lahat na ikinamangha nilang lahat. Napagtanto ni Dayan na hindi rin alam ni Elizabeth ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit naubos na ni Elizabeth ang kanyang lakas at nahimatay. Nakapagtataka, buhay pa si Hendrickson, na nagpasimulang matakot ang lahat. Nang sasalakayin na sana niya si Gil, sinipa siya ni Meliodas sa mukha, at napatumba niya si Hendrickson. Ipinahayag ni Meliodas na matatalo siya ng 7 deadly sins. Sa puntong ito, patuloy siyang sinalakay ng grupo ni Meliodas, ngunit hindi pa rin siya nagpakita ng mga palatandaan ng pinsala. Kaya sinabi ni Meliodas kay Gother na iugnay ang isipan ng lahat. May plano pala si Meliodas na talunin siya, na ikinagulat ng lahat. Biglang inilabas ni Meliodas ang kanyang defensive state, at inatake niya si Hendrickson. Biglang gumamit ng kidlat si Gil para salakayin siya at si Meliodas. Sabay-sabay din silang inatake ng ibang Holy Knights, na ikinagulat ni Hendrickson kung bakit sinasalakay din nila si Meliodas. Akala niya ay pinipigilan lang siya ni Meliodas, na ikinatuwa niya. Ngunit napakalakas pa rin ni Meliodas, at patuloy niya itong sinuntok at pinipigilan. Sumunod ay sina Dayan at King, na sumalakay din kina Meliodas at Hendrickson. Habang inaakala niyang walang kabuluhan ang kanilang mga aksyon, direktang sinaktan ni Ban si Meliodas, na ikinalito niya sa kanilang ginagawa. Biglang inilabas ni Meliodas ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat ni Hendrickson, dahil napakalaki ng kapangyarihan ni Meliodas. Ito ay lumabas na kinuha ni Meliodas ang lahat ng mga pag-atake mula sa lahat, upang magamit ang full counter. Dahil dito natakot si Hendrickson at tumakbo palayo, ngunit nahuli siya ni Greyamore. Pagkatapos, inihatid ni Meliodas ang pangwakas na atake, na naging sanhi ng pagkakawatak-watak ni Hendrickson. Sa huli, nanalo sila. Ngunit napagod din si Meliodas, kaya tumakbo si Elizabeth sa kanyang tabi. Sa puntong ito, ibinalik din ni Merlin ang hari. Lumalabas na gumamit siya ng mahika ng demonyo para pagalingin siya. Labis ang pasasalamat ng hari sa 7 deadly sins, dahil nailigtas nila ang kaharian, at ipinagmamalaki rin niya si Elizabeth. Ngunit labis na nalungkot si Elizabeth, dahil namatay si Hawk. Samantala, nagluluksa si Ban para kay Hawk, dahil tinuturing niyang kaibigan si Hawk. Namiss din ni Meliodas ang miyembro na naglilinis ng mga natirang pagkain, at sinabi niya na kapag bumalik si Hawk,
dadagdagan niya ng 3 beses ang kapiraso ng pagkain ni Hawk. Sa hindi inaasahan, si Hawk ay tunay na nabuhay na muli, na nagpasaya sa lahat, ngunit siya ay napakaliit. Sa puntong ito, ganap na napagaling ni Elizabeth si Meliodas, at niyakap niya ito. Bigla niyang nakitang buhay pa ang kanyang kapatid, na labis na ikinatuwa ni Elizabeth. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.